estudyante sa bulwagan ng Cafeteria Macanista de Buen Gusto. Labing-apat na binata ang nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang piging na iminungkahi ni Padre Irene alang-alang sa pamasyang ginawad tungkol sa usapin sa pagtuturo ng wikang Kastila. Binayaran nila ang lahat ng mesa at nagpadagdag ng mga ilaw. Napagkatuwaan ng mga estudyante ang mga inihaing ulam. Ang sopas ay napakasarap. Anong tawag dito? Pansit lang. Ano pati pansit sino upang maiba naman sa isang luto rito? Putris, isang pangalang mahirap tandaan. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibinyagan ko ng pangalang panukalang sopas. Napagkatuwaan din ng iba pang ulam. Ang lumpiang chino ay inihandog kay Padre Irene, ngunit tanggalin daw muna ang ilong ng padre. Inialay naman sa mga praile ang tortang alimango na tatawaging tortang praile. Ang pansit gisado ay pinatungkol naman sa bayan at sa pamahalaan dahil lahat daw ay nakikinabang dito, ngunit minamasama pa. Napag-usapan din ang mga artistang babae ng operetang Pranses at ang mahiwagang pagkakasakit ni Simon. Inatasang magtalumpati si Tadeo. Ang binata ay nag-isip habang sinisipsip ang isang mahabang sotanghon, hanggang sa maalala ang talumpating natutuhan sa klase. Mga kapatid ko sa panukala, hayop! Bitiwan mo ang sipit, kumakalawit sa aking buhok. Alang-alang sa inyong anyayang malamnan ang puwang na iniwan sa Manggagaya, ang talumpating iyay talumpati ng Pangulo ng ating liseyo. Si Pekson ay nagsalita rin sa harap ng mga estudyante. Kung ang bitukang busog ay nagpupuri sa Diyos, ang bitukang gutom ay nagpupuri naman sa praile. Ipahintulot ninyo mga kapatid na sa isang sandali, maging maginoong balakad-lakad ako upang magtanggol sa mga nasalanta, sa mga banal na samaang nagmulat sa atin. Bravo! Bravo! Makinig mga kapatid, lumingon sa panahon ng inyong kamusmusan. Alamin ang kasalukuyan at tanungin ang hinaharap. Ano ang mayroon? Mga praile at praile. Sila ay bagong mananakop, mga tunay na kahalili ng ating tagapagligtas. Gumagawa ng paraan upang alisin sa inyo ang inyong sala. Isipin natin ang malaking kakulangan sa lipunan kung sila ay mawawala. Ang Pilipinas kung walang praile at walang Indio, ano ang mangyayari sa kahabag-habag na pamahalaan sa kamay ng mga Chino? Hinaman mo lang tayo. Nakita ko ang utusan ni Padre Sidila. Hinaman mo lang tayo. Nakita ko ang utusan ni Padre Sidila. Nasilip nilang lumabas sa pinto ng pansiteria ang isang batang palingalinga at sumakay iyon sa karwahe ni Simon. Ang alipin ng vice-rector sa amo ng general.